Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay nauuko lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Naway ang kanyang pagpapala at pagpupugay ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu na kanyang mga kasamahan, pamilya at sa lahat ng mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid, welcome po sa ating pag-aaral sa hadith at fiqh, at ang ating aklat ay ang pinamagatan na Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ang sandigan ng mga batas sa Islam na isinulat ni Sheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ngayon po ay kasama natin ang unang hadith. Babasahin natin sa wikang Arabic at pagkatapos ating isasalin sa Tagalog at pagkatapos ating ipapaliwanag, at sa huli ay magbibigay tayo ng mga aral na makukuha sa hadith. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Iniulat ni Bukhari at Muslim. Mula kay Umar ibn Khattab, kalugdan nawa siya ng Allah, narinig ko ang sugo ng Allah na nagsabi, katotohanan, ang mga gawain ay batay sa mga layunin, at ang bawat tao ay magkakamit ayon sa kanyang nilayon. Kaya ang sinumang ang kanyang paglikas o hijrah ay para sa Allah at sa kanyang sugo, ang kanyang paglikas ay para sa Allah at sa kanyang sugo. Ibig sabihin ng gantimpala. At ang sino man ang kanyang paglikas ay dahil sa makamundong bagay na nais niyang makuha o dahil sa babaeng nais niyang pakasalan, ang kanyang paglikas ay ayon sa kung ano ang kanyang nilayon. Iniulat ni Bukhari at Muslim. Kapag iniulat ni Bukhari at Muslim, mga kapatid, ito na yung pinakamataas na level ng pagiging tama at wasto at authentic ng hadith. Ang hadith na ito ay tungkol sa intensyon. At ito yung unang hadith, mga kapatid, sa aklat na ito. At syempre, gaya ng ating nabanggit nung nakaraang lecture, ng aklat na ating tinatalakay ay naka-arrange siya sa mga topic sa fiqh. So nagsimula tayo sa Kitabut Tahara, aklat ng tahara o kalinisan. Ngayon, ipapaliwanag natin ang hadith na ito, mga kapatid. Bilang pangkalahatang kahulugan, ito ay isang dakilang hadith at isang marangal na tuntunin mula sa mga tuntunin ng Islam. Ito ang tamang batayan o pamantayan sa pagsusukat o paghuhusga ng mga gawain. Ang hadith na ito ay tungkol sa pagtitimbang ng mga gawain, kung ito ba ay tatanggapin o hindi, at kung ito ba ay marami o kaunti ang gantimpala. Ipinaliwanag ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang ikot at batayan ng mga gawain ay ang mga layunin o tinatawag sa Arabic na niyya. Kaya kapag ang layunin ay mabuti at ang gawain ay tapat para sa ikalulugod ng Allah, ang gawain ay tinatanggap. Ngunit kung hindi ganon ang layunin, ang gawain ay tinatanggihan, sapagkat ang Allah ay hindi nangangailangan ng katambal at siya ay malaya sa anumang uri ng shirk o pagtatambal. Pagkatapos nito, nagbigay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ng halimbawa upang ipaliwanag ang dakilang tuntuning ito gamit ang hijrah o paglikas.
Ito ay nangyari mga kapatid, itong hadith na ito ay nangyari noong naghijra sila o naglikas sila mula sa Makkah papuntang Madina, sapagkat ang Propeta Muhammad SAW ay nakarinig siya na may mga Muslim na lilikas mula sa Makkah papuntang Madina na hindi Islam ang intensyon, kundi dahil sa makamundong bagay. Kaya tinipon niya ang mga sahaba niya at sinabi niya ang hadith na ito na kung sino man ang kanyang paglikas ay para sa Allah at sa kanyang sugo, meron siyang gantimpala, at kung para naman sa makamundong bagay ay para lang doon ng kanyang hijra at wala siyang gantimpala mula sa Allah at sa kanyang sugo. Binanggit dito, ang sino mang lumikas, kaya nga ang sino mang lumikas mula sa lupain ng shirk patungo sa lupain ng Islam, naghahangad ng gantimpala mula sa Allah, pagkalapit sa kanya at pagkatutuo ng Sharia mula sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang paglikas ay tunay na nasa landas ng Allah, at ang Allah ang magbibigay ng gantimpala. Ngunit ang sinumang ang paglikas ay para lamang sa layuning makamundo, wala siyang gantimpala kahit na ang gawa ay hindi kasalanan. At kung ang layunin ay may kasalanan, may kaparusahan pa siya. Pagkakaiba ng pagsamba at karaniwang gawain. Ito yung isa sa mga benepisyo ng intensyon mga kapatid. Ang layunin ang siyang naghihiwalay sa pagsamba at karaniwang gawain. Pagsamba, ibada, o karaniwang gawain o tinatawag na ada. Halimbawa, ang pagligo o tinatawag na gusol. Kung ang layunin ay alisin ang janaba, ibig sabihin galing ka sa pagkajunub, galing ka sa pagtalik ng iyong asawa, o galing ka sa pagkaregla, or galing ka sa ikaw ay nilabasan ng similya, nag-wet dream ka, at ang intensyon mo sa pagligo mo ay gusol para maalis yun, ito ay pagsamba. Subalit kung ang layunin ay kalinisan lamang o pagpapalamig ng katawan, ito ay karaniwang gawain, wala kang gantimpala. So ganun kahalaga ang intensyon. Ang layunin sa Sharia ay may dalawang aspeto. Kumbaga sa dalawang paksa siya tumatalakay. Ang layunin, ang niya. Una, sa para saan o para kanino mo ito gagawin. At ang pangalawa ay ano ang iyong particular na gagawin. So ang una, dito tinatalakay ang ikhlas o ang katapatan. Ang gawain ay ginagawa ba para sa Allah o para sa ibang bagay? Ito ang kung ito ay gagawin para sa Allah, ito ang pangunahing layunin ng ito ang pangunahing kahulugan ng layunin, at ito ang tinatalakay ng mga ulama sa tauhid, sa sira, at saka sa suluk o tinatawag niyang asal. Pangalawa, layunin sa pagkakaiba ng mga pagsamba. Ginagamit ang layunin upang pag-iibahin ang mga uri ng pagsamba sa isa't isa. Ito naman ang karaniwang tinatalakay ng mga fuqaha o ang mga pantas sa fiqh, mga ulama sa fiqh. Halimbawa, ano ba ang gagawin mo na pagsasala? Zuhur ba or asar? Para yung 4 na rak'a. So, ito ay tinatalakay ng mga ulama sa fiqh. Ang hadith na ito ay kabilang sa mga komprehensibong hadith o tinatawag na jawami'ul kalim na dapat bigyan ng malaking pansin at unawain. Dahil dito, sinimulan ni Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kawaan siya ng Allah, ang kanyang sahih sa hadith na ito, ang kanyang aklat, kanyang simulan sa hadith na ito, sapagkat saklaw nito ang bawat usapin ng kaalaman at bawat kabanata ng relihiyon. Mga aral na makukuha mula sa hadith mga kapatid. Ang una, ang mga gawain ay umiikot sa mga layunin. Pagiging tama o mali, buo o kulang, pagsunod o pagsuway. Ang gumagawa dahil sa pagpapakitang tao may kasalanan. Ang nakipagjihad upang itaas ang salita ng Allah, buo ang gantimpala. Ang may halong layuning makamundo, nababawasan ang gantimpala. Ikaw gagawa ng isang pagsamba na may halong makamundong bagay, nababawasan ang gantimpala. Ang naghangad lamang ng pakinabang sa mundo, walang gantimpala. Kumbaga, ang iyong ginawang pagsamba, like for example, ikaw ay nagjihad
wala kang ibang intensyon kundi makakuha lang ng makamundong bagay, wala kang gantimpala kahit isa. Taib, ipinapakita ng hadith na ito na ang isang gawain na mukhang pagsamba ay maaaring magbago ang hatol ayon sa layunin. Ang layunin ay pangunahing kondisyon ng gawain. Ngunit hindi dapat labis-labis ang pag-iisip tungkol dito sapagkat maaari nitong sirain ang pagsamba. Ang simpleng pagnanais na gawin ng isang gawain ay sapat na bilang layunin ng walang kahirapan. Kung gusto mong magsala ng duhur, sapat na ng intensyon mo ay magsala ng duhur. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo na baka mabago pa ang iyong intensyon o pasukin pa yun ng waswas ng syaitan. Ang lugar ng layunin ay ang puso, mga kapatid, at ang pagbigkas nito ng dila ay isang bid'ah. Ibig sabihin ng bid'ah, bagong gawain sa relihiyon. So kapag ikaw ay magsala, ang intensyon mo ay fajr, huwag mo nang sabihin na usalli rak'ataini fajran lillah. Huwag mo nang sabihin yun, dahil ang intensyon ay sa puso lamang. Kailangang mag-ingat laban sa pagpapakitang tao o tinatawag na riya, paghahangad ng papuri o tinatawag na sum'ah, at paggawa ng gawain para sa kapakinabangan ng mundo, hanggat ang alinman sa mga ito dahil ang alinman sa mga ito ay nakakasira sa pagsamba. Kailangang bigyang pansin ang mga gawain ng puso at patuloy itong bantayan. Ang paglikas o hijra mula sa lupain ng shirk patungo sa lupain ng Islam ay kabilang sa pinakamainam na mga pagsamba, kung ang layunin nito ay ang makuha ang gantimpala ng Allah, ang kataas-taasan. Mga kapatid, merong binanggit ni Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, isang faida or pakinabang kanyang tungkol sa paggawa para sa iba bukod pa sa Allah. Kanyang sinabi na ito ay may iba't ibang uri. Kapag gagawa ka ng isang bagay at ng layunin mo ay para sa iba, hindi para sa Allah. Sinabi niya, minsan ito ay ganap na pagpapakitang tao na ang layunin ay walang iba kundi ang magpakitang gilas sa mga nilikha upang makuha ang kapakinabangan sa mundo. Halos hindi ito nagmumula sa isang tunay na mananampalataya. Walang pag-aalinlangan na ang ganitong gawain ay nawawalang bisa at ang gumagawa nito ay karapat-dapat sa galit ng Allah at sa kaparusahan. Minsan naman ang gawain ay para sa Allah ngunit nahaluan ng pagpapakitang tao. Kung ang pagpakitang tao o riya ay kasama na mula sa simula, malinaw na ipinapakita ng mga wastong teksto na ang gawain ay walang bisa. Kumbaga malinaw na pinapakita ng mga batayan sa Quran at sa Hadith na ang gawain na ito ay walang bisa, walang saysay. Ngunit kung ang gawain ay nagsimula para sa Allah at saka pumasok ang hangaring magpakitang tao at itinaboy ito ng gumagawa, hindi ito nakakapinsala sa kanya ayon sa walang pagtutol na pananaw. Ibig sabihin, pinagkaisa nito ng mga ulama na kung ang iyong gawain ay nagsimula para sa Allah at biglang pumasok ang pagpakitang tao at pagkatapos ito ay iyong itinaboy, hindi ito nakakapinsala. Patuloy ka pa rin sa paggawa ng pagsamba at kumpleto ang iyong gantimpala. May pagkakaiba ng opinyon ang mga ulama ng salaf tungkol sa panandaliang riya na pumasok sa gitna ng pagsamba. Ito ay sinabi nila na ganap ba nitong pinapawalang bisa ang gawain o hindi nakakapinsala sa gumagawa at ginagantimpalaan siya batay sa orihinal niyang layunin, o kaya ay may pagkakaibang hatol ayon sa sitwasyon. So yun ay isang mahaba na usapin. Subalit, kailangang malaman ng isang Muslim na ang kanyang pagsamba sa Allah ay para lamang sa Allah. Huwag niyang haluan ng kahit anong bagay, sapagkat ito ay kung hindi man sisirain ng buo ay mababawasan ang kanyang gantimpala. Hanggang dito lang mga kapatid, at inshallah ipagpapatuloy po natin ang pagpapaliwanag sa pangalawang hadith sa susunod natin na video inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir da'wana
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.